makuha ang una niyang WTA Tour Singles title. Sa Toronto naman, umabot siya sa round of 16 bago natapos ang kanyang 7-match winning streak laban kay Bencic, 6-4, 6-0. Kaya mga kababayan, huwag isipin na ang maikling pahinga ay pag-atras. Sa ganitong klaseng schedule, recovery mismo ang parte ng laban. At pagkatapos ng 2 araw na recharge, Cincinnati naman ang susunod na entablado. Ang tanong ngayon, gaano kalakas ang babalik na Alex kapag fresh na ulit ang katawan, malinaw ang isip, at kasama naman niya ang momentum ng Ayala Mania? Hindi ito paghinto ng kanyang momentum. Ito ang pagkataong mag-charge ulit bago ang panibagong pagsubok. Kung tutuusin, ang pinaka-importanting balita pagkatapos ng Toronto ay hindi lang kung sino ang susunod na kalaban ni Alex. Ang mas malaking kuwento ay kung paano niya hahawakan ang katawan at isip matapos ang isang stretch na halos walang pahinga. Sa Washington, hindi lang basta naglaro si Alex, gumawa siya ng kasaysayan. Ayon mismo sa WTA, ang kanyang title run ay dumaan kina Zheng Qinwen, Leylah Fernandez, Elina Svitolina, Naomi Osaka at Jessica Pegula. Lahat ng nakaharap niya roon ay may elite-level credentials at ang championship ang nag-angat sa kanya sa career high world number 20 at ginawa siyang unang Filipina na pumasok sa WTA Top 20. At isipin ninyo kung gaano kabigat ang run na iyon. Hindi ordinaryong opponents ang pinadaan kay Alex. According to the WTA, bawat Washington opponent niya ay either former Grand Slam finalist o kasalukuyang top 10 player noong tournament. Tinalo rin niya ang top 3 seeds na sina Svitolina, Osaka at Pegula, isang klase ng championship route na hindi basta-basta nakikita sa tour. Pagkatapos noon, imbes na magkaroon ng mahabang celebration at recovery, diretso agad ang trabaho sa Canada. Sa Toronto, nagpatuloy ang momentum. Nakuha niya ang panalo kontra Alicia Parks at pagkatapos ay nakaligtas sa isang mahigpit na 3-set battle kontra Katie McNally. Doon nakita na naman ang trademark fighting spirit ni Alex. Yung klase ng player na kahit mahaba ang rally, kahit sumikip ang scoreline, at kahit kailangan niya mag-adjust sa gitna ng laban, hindi basta bumibitaw. Pero may hangganan din ang katawan. Sa round of 16, hinarap niya si Belinda Bencic, isang experienced elite player at Olympic gold medalist. Natalo si Alex 6-4, 6-0 at doon nagtapos ang kanyang 7-match winning streak. Hindi iyon dahilan para burahin ang ginawa niya sa nakaraang mga araw. Sa halip, ipinakita lang nito kung gaano kabigat ang physical demand kapag sunod-sunod ang deep runs sa professional tour. At pagkatapos ng laban, doon lumabas ang update na gustong-gusto marinig ng mga fans. Magpapahinga muna si Alex. Pero sandali lang. Reports on August 10th said Alex planned a roughly 2-day break bago tumungo sa Cincinnati. May light-hearted side pa nga ang kuwento dahil sa sobrang sikip ng schedule, pati simpleng personal time tulad ng haircut at pag-aayos ng nails ay hindi niya halos may singit. Ibig sabihin, mga kababayan, hindi ito isang mahabang vacation. Recharge lang, tapos laban ulit. At dito nagiging exciting ang Cincinnati. Hindi pupunta ron si Alex bilang isang unknown player na kailangang patunayan muna na kaya niya makipagsabayan. Pupunta siya bilang world number 20, bagong WTA champion at projected number 17 seed sa isang WTA 1000 event. Ibig sabihin, based sa current tournament projection, kabilang siya sa 32 seeds na makakatanggap ng first round bye at magsisimula sa second round. Malaking pagbabago yan kumpara sa stage ng career niya na kailangan niyang dumaan sa qualifiers o agad makabangga ng seeded stars sa opening rounds. Officially, 96 players ang Cincinnati singles field at lahat ng 32 seeds ay may opening round bye. At tingnan din natin ang field. Loaded ang Cincinnati. Kasama sa latest field sina Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Jessica Pegula, Coco Gauff, Mira Andreeva, Linda Noskova, Iga Swiatek, Amanda Anisimova, Elina Svitolina, Marta Kostyuk, Naomi Osaka at mismong si Bencic. Hindi ito tournament na madaling daanan. Pero iyon din ang dahilan kung bakit napakalaking opportunity nito para kay Alex. Sa level na narating niya ngayon, hindi na sapat na sabihin lang na magandang experience ang makaharap ang pinakamahusay. Every round can mean ranking points, confidence, preparation, at isa pang pagkakataong patunayan na ang Washington Championship ay hindi isang one-week miracle. At mayroon pang isang mahalagang detalye. Ang Cincinnati Open ang pinakamalaking WTA 1000 tune-up bago ang US Open. Kaya hindi lang trophy ang usapan dito. Para kay Alex, pagkakataon din itong i-fine-tune ang serve, returns, movement, shot tolerance at decision-making sa hard court bago ang final Grand Slam ng season. Kaya yung maikling pahinga bago Cincinnati, hindi yon pagkawala ng momentum. Baka yon mismo ang kailangan para maibalik ang explosive legs, fresh mind at killer instinct ni Alex. At dito pumapasok ang tinatawag nating Ayala Mania.
Hindi na lamang ito hype na ginagawa ng Filipino fans. Sa Washington, umabot sa punto na mismong tournament director na si Mark Ian ang nagsabing napakalaking bahagi ng ticket inquiries nila ay tungkol sa kung kailan maglalaro si Alex. Ang Guardian reported na ayon kay Ian, around 80% or more ng ticketing inquiries sa isang period ay tungkol kay Alex. Yan ang magnitude ng nangyayari ngayon. At sa Toronto, nanatiling prominent si Alex sa official WTA at tournament social media coverage. Kahit matapos ang kanyang run, patuloy ang posts at fan reaction tungkol sa Filipina sensation. Ang WTA mismo ay naglabas ng content featuring Alex in Toronto, habang Filipino sports pages mabilis ding nag-shift ng usapan patungo sa kanyang next stop, Cincinnati. Ngayon, Cincinnati naman. At bago pa man magsimula ang main draw, ang official WTA tournament preview ay inilalagay na si Alex bilang projected number 17 seed. Isang simpleng numero. Malaking statement yan tungkol sa bilis ng kanyang pag-angat. Ang world number 20 ay hindi na outsider.